Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating issue na bibigyan po natin ng opinyon ngayong umaga at sa mga may init na balita na dapat po ninyong malaman, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay ang 3 lugar na kailangan nating bisitahin kung gusto nating mas maunawaan ang buhay. Ayan, mayroon daw pong 3 lugar na maaari nating bisitahin kung nais nating mas maunawaan ang kahalagahan ng buhay. Una po dyan, ang ospital. Dito po natin makikita kung gaano kaikli at kahina ang buhay ng isang tao. Mayaman man o mahirap, pare-parehong nakahiga sa kama, nakaasa sa parehong makina, at humihiling ng dagdag na oras. Maiintindihan mo ang tunay na yaman ay ang kalusugan. Pangalawa daw po na maaari nating bisitahin kung gusto nating mas maunawaan ang buhay ay ang bilangguan. Dito po natin makikita kung paanong ang isang maling hakbang, isang maling barkada na atin pong masasamahan at isang galit na hindi napigilan ay kayang wasakin ang iyong kinabukasan. 'Di ba minsan po no, example lang yung sa mga road rage, no, dahil hindi ka nakapagtimpi, talagang pinatulan mo yung nakaaway mo sa kalsada dahil sa gitgitan. Anong nangyari? Ending, minsan nakakabaril, nagkakaroon ng gulo sa kalsada at ang ending nakukulong, di po ba? Mauunawaan po natin na ang bawat choice natin sa buhay ay may kaakibat na resulta. At kung paanong ang kalayaan ang pinakamahalagang yaman na mayroon ang isang tao. Pangatlo po na maaari na nating bisitahin kung nais po nating mas maunawaan ang buhay ay ang sementeryo. Dito po natin makikita ang mga pangalang nakaukit sa bato, sa lapida. Walang nakasulat na yaman, kagandahan o estado ng pamumuhay. Diba? Sa lapida po, sa mga sementeryo, hindi naman makikita na ito po ay, kumbaga, ito ay presidente ng Pilipinas, ganito yung yaman niya bago siya mamatay, ganito yung estado niya sa pamumuhay. Walang ganun, hindi po ba? Ang tangi lang nakalagay ay yung pangalan, petsa ng simula, kapanganakan, at yung pagtatapos o yung petsa ng pagpanaw. Wala ka ring ibang maririnig sa sementeryo kundi katahimikan. Maiintindihan nating maiksi ang buhay at wala tayong ibang maiiwan kundi ang kabutihan, alaala at legasiya. So yan po mga kanyusik, yung 3 lugar na kailangan daw po nating bisitahin upang mas maunawaan or mas mapahalagahan po natin ang buhay. Kung dadalawin natin ang ospital, bilangguan at sementeryo, ay makikita natin ang 3 muka ng buhay. Ang kahinaan, ang kabayaran ng ating mga desisyon, at ang katotohanan ng lahat tayo ay may katapusan. Kaya ito po ang hamon sa atin ng buhay mga kanyusik. Habang may lakas pa, gumawa tayo ng tamang desisyon. Habang may oras pa, magmahal at magpatawad. Habang may buhay pa, maging mabuti at maging daan ng paglaganap ng kabutihan sa iba. Maiksi lang po ang ating buhay mga kanyusik. Mabilis lang na lumilipas ang oras. Walang replay, walang rewind. Kaya sulitin po natin ang bawat sandali. Piliin po natin ang mga desisyon na makakabuti sa atin at sa mga tao sa paligid natin. At yung iwasan hanggat maaari, no, yung mga bagay na makakasama sa atin. Huwag din po nating abusuhin ang ating katawan.
No? Kapag kailangang magpahinga, magpahinga po tayo kung ayaw nating mapunta sa ospital. Ano po mga kanyusik? Dahil syempre, kahit may mga pagkakataon na kung kahit gustong-gusto nating magtrabaho, bumibigay na yung ating katawan, kailangan din po nating magpahinga. Kailangan nating mag-recharge mga kanyusik. Ang buhay ay hindi po karera, kundi biyahe na dapat dinadama at ating ini-enjoy. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 14, sapagkat hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa bukas. Ano ang inyong buhay? Parang usok lamang na pansamantala at panandalian lamang ay napapawi. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.